Eto, ha? Bumawi na eh. Gumuho na yung kaso. 'Di ba? Ngayong hapon, ABS-CBN News. Paano gagawin natin yan? Ikukulong na raw mamaya yan kapitbahay ni Boss M. Bumawi eh. Laban, bumawi talaga eh. Boss Chito, Kabada. Hindi, diretso nating binubusisi yung mga maiinit na kaganapan matapos yung formal na mag-recant, no? At bawiin na nila nung 4 sa 18. Pero sabi, padami pa daw yan eh. Mukhang dadami pa yung mga hayop na yan eh. Di ba, Ma'am Annalyn Ando? No? Yung tinaguraang Maleta Boys. Yung kanilang mga naunang paratang laban kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at saka Speaker Martin Romualdez. Di ba? Aba, Ombudsman Boying, naalala niyo pa po ba noong nagpiyansa si dating Senador Bong Revilla? Hayagan mong sinabing mukhang tinrabaho ang desisyon ng korte. Diba? So, sa GMA Newsline, ngayong ang sarili na ninyong mga testigo yung kusang lumagda sa mga bagong affidavit para bawiin yung kanilang mga kasinungalingan, gagamitin nyo pa kaya yung parehong lumang tugtuging GMA News Online? Bakit kaya ngayon, no? Tikom yung bibig nyo po, Ombudsman Boying. O kaya naman, pilit pa rin pinatatatag, no? Yung nabuwag ng kwento. O sadyang simulat sa pool, yung orihinal na salaysay ay sadyang marupok na nakasandal lang sa laway-laway. Punuwersa para lamang makapinsala sa mga leader ng bansa. GMA News Online, question mark. Naalala niyo po yun? Sana naman po naalala niyo po yun, no? 'Di ba? Suriin natin yung lalim ng iskandalong ito na syempre lumilitaw ngayon sa mismong investigasyon ng Office of the Ombudsman. Si PBBM at si Speaker Martin bilang co-victims, malinaw na pinatunayan ng maramihang pagbawi. 'Di ba? Marami yun, 4 Boss Nandi. 'Di ba? 4. Sabi daw, mukhang yung iba, babawi din. Maramihang pagbawi na ito, dyan, sina PBBM at SMR ay magkasamang biktima ng iisang malawakan. Ngunit, hindi man na-verify na kwento. 'Di ba? Kung ang akusasyon ay dinamay ang mga pinakamataas na pinuno ng bansa nang walang hawak na solidong ebidensya, natural lamang na gumuho ito sa legal na pagsusuri. Pag binatikos na, pag sinuri na, po siya kalaboso. Ang unang pagpirma, depektibo. 'Di ba? Hayagan nilang inamin nung 4. 'Di ba? Na dating testigo kuno. Na kaya lamang nila pinirmahan yung nauna nilang joint affidavit ay dahil sa pangakong tulong pinansyal. Sabi po nila, tutulungan daw po . Na sabihin kayang-kaya nila ang hindi magtrabaho sa loob ng 2 years, ng 2 taon. At may pangakong proteksyon. 'Di ba? Poproteksyonan namin kayo. Pati pamilya nyo sa ilalim ng batas, guys, no? Ang testimonyang nakuha sa pamamagitan ng panunuhol o bayaran ay may seryosong depekto. At syempre, walang kredibilidad para maging matatag na batayan sa hukuman. Tapos yan ang gagamitin mo, Ombudsman Boying. Kamusta naman po? 'Di ba?
Yan yung problema eh. Yan yung issue ng ready-made na affidavits. 'Di ba? Tatlo dun sa mga testigo ang nagpahayag na noong humarap sila sa Office of the Ombudsman, may mga pagkakataong ready-made na o gawa-gawa yung mga affidavit na pinapirmahan sa kanila. Oh, 'di ba napanood natin kagabi? Kasabay nun yung banta ng demanda kung hindi sila makikipagtulungan. Kung yung isang institusyon ay mabilis na umaasa sa mga pre-formulated na salaysay, wala nang siyasat-siyasat. 'Di ba? Hindi na sinisiyasat yung background. Yung background ng saksi, iisipin ng publiko na yung kaso ay mukhang tinrabaho sa loob mismo ng tanggapan. Ayaw nga sana namin ganun eh. 'Di ba? Hindi kasi para ako talaga I just feel that it's a little bit unfair. Like si Senator Chis Escudero, si Joel, I think they are already they also have whole departure order, 'di ba? Pagdating sa hindi sila makakalabas ng bansa. And si SMR din. Unfortunately, si Speaker or si Martin Romualdez, former Speaker, meron siyang hindi lang whole departure order, freeze yung asset niya. Matagal na. Ang gamit na testigo, etong mga tukmol na to. 'Di ba? Sa tingin niyo ba fair? Ngayong may bumawi na, ano ba kailangan gawin? I-push pa rin yung kalokohan na yan? No? Mamaribik Giray, Boying, umayos ka, si Martin ang bilis magka-HDO. Pero itong ungas na mag-ina nasa preliminary investigation na pero wala pang HDO. Di fair naman. Parang babalik yung ko, no? Kanina nagbabasketball ako eh. Parang tumigil na kaagad ako eh. Siguro mga 10 minutes na naglalaro, tumigil na ako kasi parang una, hindi ko makontrol, baka mawala yung focus ko sa pag-alalay sa sprain ko dun sa ankle ko. Yung ankle ko kasi may sprain. Baka matuluyan. So, pag napagod ka na, yung focus of protecting your ankle, medyo hihina eh. Kaya, nag-let go na. And besides, yung isa pang dahilan, yung ko, parang nung hinika ako, sabi ko, shit, ayoko matuluyan. So, nagpaalam na ako. And then, ganun din, nakita ko yung yung kids, papunta na rin. Pauwi na. So, umuwi na kami. Ma'am Aurelia Adenia, shout out. So, kaya, paalala natin sa mga nagpapatakbo ng investigasyon, huwag niyong daanin sa paulit-ulit na linyang mukhang tinrabaho. No? Yun ang kawalan ng tibay ng inyong mga ebidensya. 'Di ba? Kung naniniwala kayong may naganap na anomalya, ang pinaka-professional na hakbang ay maghain ng formal na reklamo sa korte, magpakita ng physical na ebidensya. Dahil ang hinala, ay kailanman hindi magiging katumbas ng batas. Yung hinala, hindi mo gawing equivalent yan sa accountability. At kung tamang hinala ka lang, paano kung nakadroga ka pala? 'Di ba? So, tunay ngang walang makakabaligtad sa katotohanan. Kapag ang ebidensya ay gumuho na sa sarili mong bigat, yung sarili nitong bigat, tapos tumambling-tumbling na, wala na. Wala nang patutunguhan yan, no? Kaya